Ako si Miguel, isang simpleng graphic designer na madalas ay nasa harap ng computer. Hindi ko akalain na ang isang simpleng online challenge ang magdadala sa akin ng mga alaala ng nakaraan na pilit kong nililimot. Ang challenge na ito ay tinawag na Reunion Roulette, kung saan ang mga tao ay hinihikayat na makipag-video chat sa random na tao sa loob ng platform. Isa itong paraan para makahanap ng koneksyon sa panahon ng social media. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa aking feed, nakita ko ang challenge na ito. Wala akong plano na sumali, ngunit dahil sa impluensya ng aking mga kaibigan, napagdesisyonan kong subukan. Habang nag-aantay na mag-load ang video, hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa unang pagsilip ko sa screen, bumungad ang pamilyar na mukha. Si Ana, ang babaeng matagal ko nang hindi nakikita, ang babaeng iniwan ko sa gitna ng isang masalimuot na sitwasyon. Hindi ko alam kung paanong nagkataon, ngunit naroon siya, na tila nagulat din sa kanyang nakita. Miguel? Tanong niya, hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagtataka at kaunting lungkot na hindi niya maitago. Ako ay natigilan, hindi agad nakaimik. Para bang bumalik ang lahat ng alaala, ang mga masasayang sandali at mga hindi pagkakaintindihan na naghiwalay sa aming dalawa. Ana, ikaw nga ba talaga? Ang tanging nasabi ko habang pilit kong inaayos ang aking sarili. Parang nagising sa isang panaginip, hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa mga oras na iyon, gusto kong magtanong, gusto kong malaman kung paano siya at kung ano ang nangyari sa kanya simula nang kami maghiwalay. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng masinsinan, biglang nag-pop up ang isang notification sa screen. Congratulations, you have been selected for the next stage of the Reunion Roulette Challenge. Ang mensahe ay nagbigay ng pagkakataon para sa mga kalahok na magkita muli sa personal. Isang bagay na hindi ko inaasahan at hindi ko alam kung paano haharapin. Sa kabila ng pagdududa at takot, nagdesisyon kami ni Ana na ituloy ang challenge. Nagkasundo kami na magkikita sa isang kafe na dati naming pinupuntahan. Doon nagsimula ang lahat, ang aming kwento, ang aming pag-ibig at ang aming mga pangarap. Habang papunta sa kafe, hindi ko mapigilan ang aking sarili na mag-isip kung ano ang maaaring mangyari. Naguguluhan ako sa damdaming bumabalot sa akin. Ang mga tanong na matagal ko nang iniiwasang sagutin ay muling bumabalik. Paano kung hindi na kami magkaayos? Paano kung hindi na siya ang Ana na minahal ko noon? Pagdating ko sa kafe, nakita ko si Ana na nakaupo sa paborito naming sulok. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng emosyon, halong saya, takot at pag-asam. Lumapit ako sa kanya at sa aming pagkikita, biglang bumalik ang lahat ng damdamin at alaala. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, may isang bagay na hindi ko inaasahan. May isang lihim na tila nagkukubli sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi magiging madali ang lahat. Ngunit handa akong malaman ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, bumalik ako sa bahay para makapagpahinga. Abala ako sa pag-aayos ng mga gamit nang biglang nagring ang cellphone ko. Isang notification mula sa social media app na ginagamit ko para sa mga online challenges. Hindi ko na sana ito papansinin, pero nang makita ko ang pangalan ng challenge, natigilan ako, Reconnect Challenge. Agad kong naalala ang nakaraan. Ilang taon na ang lumipas mula noong huli kaming nagkita ni Maya, ang babaeng minsang naging sentro ng aking mundo. Matapos ang isang hindi inaasahang pag-aaway, nagpasya kaming maghiwalay ng landas. Ngunit ngayon, dahil sa challenge na ito, nabuhay ang mga alaala. Tinanggap ko ang challenge ng walang pag-aalinlangan. Bahagi ng challenge ang pag-reach out sa isang tao mula sa iyong nakaraan at muling kumonekta sa kanya. Hindi ko alam kung ito ay bahagi ng tadhana o simpleng pagkakataon,
Pero alam kong si Maya ang dapat kong piliin. Kinabukasan, nagpasya akong hanapin siya online. Mahirap hanapin ang tamang mga salita para sa mensahe. Paano mo ba simulan ng usapan sa taong matagal mo nang hindi nakikita? Sa huli, simple at diretsong mensahe ang pinili ko. Hi Maya, kumusta ka na? Naalala kita dahil sa isang online challenge. Gusto kitang makausap kung okay lang. Matapos ipadala ang mensahe, hindi ko na inasahan ang agad na tugon. Pero makalipas ang ilang minuto, nag-vibrate ang cellphone ko. Si Maya, nag-reply siya ng, Hi, hindi ko inaasahan ito pero kumusta? Matagal na rin mula nang huli tayong nagkausap. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, tila walang nagbago. Muli naming binalikan ang mga alaala ng nakaraan, ang unang pagkikita, mga tawanan at mga pangarap na sabay naming binuo. Nalaman ko na abala siya sa kanyang career sa ibang bansa, habang ako'y abala rin sa aking propesyon dito sa Pilipinas. Habang tumatagal ang usapan namin, parang may bumubuhay na apoy sa aking puso. Naging madalas ang aming pag-uusap at hindi ko na namalayan na bumabalik na ang dating saya. Napag-usapan namin ang posibilidad na magkita muli. Nagkataon naman na uuwi siya sa Pilipinas para sa isang proyekto at nagkasundo kaming magkita sa isang coffee shop na dati naming pinupuntahan. Dumating ang araw ng aming pagkikita. Sa loob ng coffee shop, nandoon ako, kinakabahan at sabik. Inalala ko ang bawat detalye ng aming nakaraan. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Maya. Walang nagbago sa kanya. Ang kanyang ngiti, ang kinang ng kanyang mga mata. Tumayo ako at sinalubong siya at sa isang iglap, parang bumalik ang lahat sa dati. Nagkamustahan kami habang umiinom ng kape. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay, sa trabaho, sa mga bagong natutunan sa buhay at sa mga plano sa hinaharap. Pero sa likod ng mga ngiti at kwento, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang mga damdaming akala kong tuluyan nang nawala. Hindi ko na ito napigilan kaya't inamin ko, Maya, na-miss kita. Hindi ko akalaing mararamdaman ko ulit ito. Nagulat siya sa aking sinabi, pero ngumiti siya at sinabing, ako rin, na-miss kita. Pero hindi ko alam kung tama pa rin ba na bumalik tayo sa dati. Naging seryoso ang aming usapan. Pinag-usapan namin ang mga dahilan ng aming paghihiwalay, ang mga pagkakamali at ang mga natutunan mula sa nakaraan. Pareho kaming nag-mature at alam namin na hindi na kami ang dating mga batang madalas mag-away dahil sa maliliit na bagay. Habang nag-uusap, unti-unting naglaho ang kaba. Naging malinaw sa akin na ang challenge na ito ay hindi lamang basta laro. Isa itong pagkakataon upang muling pagtagpuin ang dalawang taong minsang nagmahalan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Nalaman ko mula kay Maya na may offer siya para sa isang permanenteng posisyon sa ibang bansa. Isang alok na sobrang hirap tanggihan. Natutunan na niyang mahalin ang buhay doon at para sa kanya, iyon ang daan patungo sa kanyang mga pangarap. Dumating ang oras ng aming pamamaalam. Naglakad kami palabas ng coffee shop at habang naglalakad, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang muling pagkikita ay tila may kasamang pagbitaw. Sa huli, niyakap ko si Maya ng mahigpit, umaasa na sa yakap na iyon ay maipadama ko ang lahat ng damdamin ko. Bago kami maghiwalay, sinabi niya, anuman ang mangyari, ikaw at ako ay laging may koneksyon. Salamat sa muling pag-abot sa akin. Tumango ako kahit na sa loob ko'y may kirot. Habang papalayo siya, iniwan akong nag-iisip. Ito na ba ang huli naming pagkikita? Ito na ba ang huli naming pagkakataon? O may susunod pa bang kabanata para sa aming dalawa? Nagpatuloy akong nakatayo doon sa tabi ng kalsada habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Sa kabila ng lahat ng ito, ang tadhana pa rin ang magtatakda. At sa isang iglap, muling nagring ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa kanya. Ano kaya ang laman nito? Pagkatapos ng ilang linggong pag-uusap sa chat at video calls, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba at saya sa araw na ito.
Ngayon ang itinakdang araw ng muling pagkikita namin ni Ana, ang dati kong kasintahan na muling bumalik sa buhay ko dahil sa isang online challenge. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nagbiro ang tadhana upang mag-cruise muli ang aming landas. Nasa isang paborito naming kafe ako ngayon, isang lugar kung saan kami madalas tumambay noong kami pa. Nasa isang sulok ako, pinagmamasdan ang mga taong abala sa kani-kanilang mundo habang iniisip ang mga nangyari sa nakalipas na taon. Matapos ang aming paghihiwalay, inakala kong hindi na kami magkikita pang muli. Ngunit heto ako ngayon, kinakabahan sa muling pagtatagpo namin. Kamusta? Narinig ko ang pamilyar na tinig mula sa aking likuran. Agad akong napalingon at nakita ko si Ana. Nakangiti habang papalapit sa akin. Ang kanyang nangiti ay tila liwanag na sumasalubong sa akin sa isang madilim na silid. Tumayo ako upang salubungin siya ng mahigpit na yakap. Napakasarap sa pakiramdam na muli kong madama ang kanyang presensya. Masaya akong makita kang muli, sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Matagal ko ring pinag-isipan kung tama bang makipagkita muli sa'yo, tugon niya. Pero naisip kong hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito. Nag-order kami ng aming mga paboritong inumin at naupo sa isang mesa malapit sa bintana. Habang umuusad ang aming pag-uusap, tila bumalik kami sa dati naming ritmo, ang komportabling palitan ng mga kwento at tawanan. Parang walang nagbago, ngunit sa kabila ng mga nangiti at tawa, alam kong may mga bagay na hindi pa rin malinaw sa aming dalawa. Naalala mo ba yung huling beses na nandito tayo? Tanong niya. Bahagyang nagiging seryoso ang tono ng kanyang boses. Oo, sagot ko. Yun yung araw na nagpasya tayong maghiwalay. Tumango siya. Hindi ba't ironic? Dito rin tayo nagkikita muli. Napatitig ako sa kanya, pilit na inuunawa ang damdaming bumabalot sa aming dalawa. Ana, matagal na kitang gustong tanungin, bakit ka sumali sa challenge na iyon? Alam mo, sa simula parang katuwaan lang, paliwanag niya. Pero habang tumatagal, na-realize kong gusto kong malaman kung ano na ang nangyayari sa'yo. Gusto kong malaman kung may nararamdaman pa rin tayo para sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Totoo namang may nararamdaman pa rin akong hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin ang nagdududa kung kaya pa naming ayusin ang lahat. Ikaw, ano ang nagtulak sa'yo na makipagkita muli sa akin? Tanong niya, tila nahihiwagaan din sa aking mga dahilan. Siguro, pareho tayo ng nararamdaman, sagot ko. May mga bagay na hindi ko pa rin kayang kalimutan. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, tila naglalakad sa napakapayat na linya sa pagitan ng nakaraan at ng posibleng hinaharap. Ngunit habang lumalalim ang aming usapan, may isang bagay akong napansin sa kanyang mga mata. Isang bagay na tila may nais ipahayag, ngunit hindi niya magawang sabihin. Ana, may gusto ka bang sabihin? Tanong ko, umaasang magiging tapat siya sa akin. Naging seryoso ang kanyang mukha at sa isang iglap, tila nag-iba ang timpla ng hangin. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Aniya, halatang nag-aalangan. Tahimik akong nakinig, kinakabahan sa maaaring isiwalat niya. Nang magkahiwalay tayo, may isang tao akong nakilala. Simula niya, tila binabantayan ang magiging reaksyon ko. At, tanong ko, kahit pa bumibilis ang tibok ng puso ko. Nagkaroon kami ng relasyon, pag-amin niya. Ngunit hindi ito nagtagal. Ngunit may isang bagay na naiwan sa akin mula sa relasyong iyon. Naguguluhan ako sa kanyang sinasabi. Ano iyon, Ana? Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. May anak ako, pag-amin niya habang ang mga mata niya ay nakatitig sa akin na puno ng pag-aalala. Para bang bigla akong napatigil sa paghinga. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o kung paano tatanggapin ang bagong balitang ito.
Isang malaking pagbabago ang dala ng kanyang mga salita at hindi ko alam kung paano ito babaguhin ang aming sitwasyon. Habang naguguluhan ang isip ko, nakatitig lang ako kay Ana. Pilit na hinahanap ang mga tamang salita. Ngunit bago ko pa man mabigkas ang anumang maaaring makapagpabago sa aming kinabukasan, nagring ang kanyang telepono. Tumayo siya at nagpaumanhin. Saglit na lumayo upang sagutin ito. Habang nakaupo ako roon, iniisip ang mga susunod na hakbang. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili kung ano nga ba ang dapat naming gawin. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may mga bagay na hindi ko pa rin kayang bitawan. Pagbalik ni Ana, ang kanyang mukha ay puno ng bagong pag-aalala. May emergency, sabi niya, halatang nagmamadali. Kailangan kong umalis. Naiwan akong nag-iisa sa kafe, puno ng katanungan at hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa aming muling pagkikita, isang bagong kabanata ang nagbukas, ngunit sa halip na linaw, tila nag-iwan ito ng mas maraming tanong kaysa sagot. Mula nang makita ko si Mia sa video call ng challenge na yun, parang bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ang mga ngiti niya, ang mga tawanan namin, at ang mga pangarap na sabay naming binuo, lahat ng iyon ay tila bumalik na parang hindi lumipas ang maraming taon. Ngunit sa kabila ng masayang pagkikita namin online, may bahagi sa akin na hindi mapakali. Parang may kulang, parang may hindi patapos. Pagkatapos ng aming virtual na tagpuan, nagdesisyon akong puntahan siya sa kanilang probinsya. Nagkita kami sa isang maliit na kafe na dati naming pinupuntahan noong kami pa. Ang paligid ay puno pa rin ng mga alaala ng aming kabataan. Ang mga lamesa at silya ay tila mga saksi sa mga pangakong binitiwan namin noon. Nang makita ko si Mia sa personal, hindi ko maiwasang mangilid ang luha ko. Parang iba siya ngayon, mas maganda, mas kalmado, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Nagyakapan kami at sa mga yakap na yon, naramdaman ko pa rin ang init at pagmamahal na akala ko'y nawala na. Mia, ang dami kong gustong sabihin, bungad ko habang kami ay naupo. Rico, ako rin, sagot niya habang hawak ang aking kamay. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Natawa kami pareho, parang dati lang, pero sa likod ng mga ngiti namin, alam kong may mga tanong na kailangan ng kasagutan. Saan ka pumunta pagkatapos ng lahat ng nangyari? Tanong ko, pilit na iniintindi ang sitwasyon noon. Bumalik ako sa probinsya. Kinailangan kong ayusin ang sarili ko, Rico. Natakot ako, sagot niya habang nakatingin sa akin ng diretso. Natakot ka sa pagmamahal natin? Tanong ko, may bahagyang sakit sa boses ko. Hindi sa pagmamahal, Rico. Natakot ako sa mga pangarap na hindi ko alam kung kaya kong abutin kasama ka. Natakot ako sa mga bagay na hindi ko pa kayang harapin noon. Paliwanag niya. Tahimik kaming dalawa. Sa katahimikan na yon, naisip ko na hindi ko rin pala siya tinanong kung ano ang gusto niya. Masyado akong naging abala sa mga plano kong kasama siya na hindi ko siya naalalang tanungin kung iyon din ba ang gusto niya. Alam mo, Mia, sabi ko habang inilalapit ang upuan ko sa kanya. Simula nang mawala ka, naging mas mahirap ang mga araw ko. Pero natuto akong bumangon. Natutunan kong mahalin ang sarili ko. At ngayon, gusto kong malaman kung paano kita muling mamahalin sa tamang paraan. Ngumiti siya, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Rico, hindi ko alam kung kaya ko na. Marami pa akong dapat ayusin sa sarili ko, pero gusto kong subukan, kahit mahirap. Nang mga oras na yon, naramdaman ko ang pagbabalik ng kislap sa aming mga mata. Para kaming mga batang muling nagsisimula, puno ng pag-asa at pananabik. Subalit sa kabila ng tuwa, alam kong kailangan naming harapin ang nakaraan ng magkasama. Mia, handa akong maghintay, sabi ko ng buong puso, kahit gaano katagal. Nang maghiwalay kami ng araw na iyon, may bago akong pag-asa. Naramdaman ko na may pagkakataon pa kaming makabuo ng bagong kwento. Ngunit bago pa man ako makalayo sa kafe, natanggap ko ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero.
Rico, alam kong nakita mo na si Mia, pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi siya ang inaakala mong siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ito? Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang hindi ko alam tungkol kay Mia? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng isang lihim na tila nagkukubli sa aming masayang pagtatagpo. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, takot, kaba o galit. Pero isa lang ang sigurado ako. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Habang papalayo ako mula sa kafe, ang mga tanong na iyon ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang lihim na ito? At paano ito makakaapekto sa amin ni Mia? Sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang lahat ng ito para sa kanya, para sa aming dalawa. Ngunit ang tanong, handa rin kaya siya? Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli kaming nagkita ni Clara. Salamat sa isang online challenge na inilunsad ng isang kilalang social media influencer. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng paglahok sa isang challenge na ito ay magdadala sa akin pabalik sa nakaraan, sa mga alaala at damdaming akala ko'y matagal nang nalibing. Isa itong challenge na may temang reunion, kung saan ang mga kalahok ay may pagkakataong makipagtagpo sa isang tao mula sa kanilang nakaraan. Ang mga nanalo ay bibigyan ng all-expense-paid na dinner date sa isang napiling lugar. Sa totoo lang, sumali ako rito nang hindi iniisip na mananalo. Kumbaga, trip-trip lang, pero sa isang iglap, narito ako ngayon, nakaupo sa isang magarang restaurant, hinihintay si Clara. Habang tinitingnan ko ang orasan, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Para akong bumalik sa high school noong mga panahong nagkakasama pa kami ni Clara sa bawat lunch break at gala. Ngunit ngayon, may mas matinding kaba, isang halo ng excitement at takot sa kung ano ang maaaring mangyari sa muli naming pagkikita. Nang bumukas ang pinto ng restaurant, pumasok si Clara na tila isang ilusyon mula sa nakaraan. Hindi ko mapigilang mapangiti habang papalapit siya sa akin. Ang kanyang nangiti ay nanatiling kasing tamis ng dati at ang kanyang mga mata ay may parehong ningning na nagpakilig sa akin noon. Alex, bati niya habang umuupo sa harap ko. Clara, sagot ko, pilit na itinatago ang aking kaba. Hindi ko inakalang sasali ka rin sa challenge na ito. Sa totoo lang, hindi ko rin inasahan, sabi niya sabay tawa. Pero naisip ko bakit hindi subukan. At heto tayo ngayon. Nagpatuloy ang aming usapan tungkol sa mga bagay-bagay na nangyari sa aming buhay simula noong huli kaming nagkita. Napag-usapan namin ang aming mga trabaho, mga bagong kaibigan, at mga pangarap na unti-unting nagiging realidad. Ngunit sa kabila ng masayang usapan, naramdaman kong may isang bagay na hindi pa rin nagbabago, ang koneksyon namin sa isa't isa. Habang kumakain kami ng aming dessert, biglang naging seryoso ang pag-uusap namin. Alam mo, Alex, panimula ni Clara, minsan iniisip ko kung paano kaya kung hindi tayo naghiwalay noon. Napatingin ako sa kanya, iniisip ang mga panahong iyon. Ako rin, sagot ko, pero siguro may dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Siguro nga, pag-amin ni Clara. Pero hindi ko maiwasang isipin na may mga bagay na hindi pa tapos. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, unti-unting bumabalik sa mga alaala ng nakaraan. Habang pinag-uusapan namin ang mga oras na iyon, napagtanto ko na marami pa kaming hindi nasabi sa isa't isa. Mga bagay na hindi na namin nabigyan ng pagkakataon dahil sa mga desisyong ginawa namin noon. Nang matapos ang aming hapunan, lumabas kami ng restaurant at naglakad-lakad sa tabi ng ilog. Ang lamig ng hangin ay nagdala ng kakaibang pakiramdam. Parang nagbabalik ang lahat ng alaala at damdamin na matagal nang nakatago. Alex, biglang sabi ni Clara habang nakatingin sa akin. May gusto sana akong itanong. Ano iyon? Tanong ko habang ramdam ko ang tensyon sa hangin. Kung sakaling may pagkakataon, babalikan mo ba ako? Natigilan ako sa tanong niya.
Hindi ko inasahan na magiging ganito kadirekta si Clara. Ang dami kong gustong sabihin, pero tila natuyo ang lalamunan ko. Bago ako makasagot, biglang may nag-vibrate na cellphone ko. Inilabas ko ito at nakita ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ko ito at ang mensahe ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. May alam ka bang tungkol sa challenge na ito? Hindi ito simpleng laro lang, Alex. Tumingin ako kay Clara at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ano yan? Tanong niya. Isang misteryo ang bumalot sa amin sa kabila ng tila romantikong gabi. Ang mensahe ay tila isang babala, isang bagay na hindi ko maipaliwanag pero ramdam kong may malaking epekto sa aming dalawa. Sa kabila ng mga alaala at damdamin, isang bagong kabanata ang tila nagbubukas para sa amin. Isa na puno ng tanong at pag-aalinlangan. At sa kabila ng mga pagdududa, alam kong may isang bagay na hindi pa tapos sa pagitan namin ni Clara. At ang challenge na ito, na sa simula'y tila laro lamang, ay nagiging mas malalim at mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Habang naglalakad kami pauwi, ang isip ko'y puno ng mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? At paano ito makakaapekto sa muli naming pagkikita ni Clara? Ang gabi ay hindi natapos ng inaasahan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng isang bagong kwento. Isang kwento na puno ng pag-asa, misteryo, at marahil ng pag-ibig na hindi pa tuluyang naglalaho. Pagkatapos ng mahabang araw na puno ng pag-aalala at pananabik, narito ako ngayon sa harap ng screen. Tinatapik-tapik ang aking mga daliri sa mesa habang naghihintay sa kanya. Si Clara, ang babaeng hindi ko malimutan, ang dating kasintahan na sinaktan ko, at ngayoy tila magkikita muli kami dahil sa isang online challenge na hindi ko inaasahang makikilahok ako. Ang hamon na ito ay bahagi ng isang kampanya ng sikat na app na kung tawagin ay Reconnect, isang plataporma na naglalayong muling pagtagpuin ang mga dating magkasintahan sa pamamagitan ng iba't ibang mga gawain. Ang bahagi ng hamon ngayon ay pag-usapan ang mga alaala na hindi namin makalimutan sa harap ng mga estranghero na nakikinig mula sa kani-kanilang mga tahanan. Sa isang banda, nakakaramdam ako ng kaba. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Clara. Sa kabilang banda, may pag-asa sa aking damdamin. Ano kaya ang sasabihin niya? Paano kaya namin muling bubuksan ang kabanatang matagal ko nang iniwasan? Hindi ko maiwasang bumalik sa mga alaala namin, ang mga tawanan, ang mga simpleng lakad sa parke, ang mga gabing magkausap kami sa ilalim ng mga bituin. Naalala ko pa ang huling beses na nagkita kami, masakit at puno ng hindi pagkakaintindihan. Pero ngayon, umaasa ako na sana'y may pag-asa pa. Nagsimula na ang challenge. Nakikita ko na ang mga mukha ng ibang kalahok sa screen, isa-isa nilang ibinabahagi ang kanilang mga kwento. May mga ngiti, may mga luha, at ang bawat kwento ay tila may sariling katangiang nagbibigay inspirasyon. At narito ako, naghihintay sa kanyang pagdating. Sa wakas, lumitaw ang kanyang mukha sa screen. Si Clara may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit may halo ring determinasyon. Hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko maitatanggi na sa kabila ng lahat ng nangyari, siya pa rin ang babaeng nagbigay kulay sa aking mundo. Kamusta ka na? Bungad niya kasabay ng paglitaw ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Nagsusumikap, sagot ko. Ikaw, kamusta? Ganun din, sabi niya habang nag-aayos ng kanyang buhok. Hindi ko akalain na makakasali tayo sa ganitong klaseng challenge. Inaamin ko, nagulat din ako, sagot ko. Pero sa tingin ko, ito ang tamang pagkakataon para sa ating dalawa. Nagpatuloy ang aming usapan. Bawat salita ay tila hakbang papalapit sa isang bagay na matagal nang nawala sa aming dalawa. Nagsimula kaming magbahagi ng mga alaala, ang mga simpleng bagay na minsan ay binabaliwala namin noon. Ang mga tawanan sa tuwing nalulunod kami sa ulan,
ang mga munting alitan na humahantong sa mas matinding pagmamahalan. Naalala mo ba yung araw na nagkamali tayo ng sakay sa jeep at napunta tayo sa kung saan? Tanong ni Clara sabay tawa. Oo, at natapos tayo sa isang kainan na hindi natin alam. Pero ang saya, di ba? Tugon ko habang bumabalik ang alaala ng araw na iyon sa aking isipan. Tila sa bawat alaala, unti-unting bumabalik ang dating init ng aming pagtitinginan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, alam kong may isang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Bakit kami nagkahiwalay? Ano ba talaga ang naging mali? Clara, bungad ko, may isang bagay akong gustong itanong. Bigla siyang natigilan, tila alam ang nais kong sabihin. Oo, bakit tayo nagkahiwalay? Ano ba talaga ang nangyari sa atin? Saka siya nagbigay ng isang malalim na buntong hininga. Alam mo, hindi ko rin alam kung paano tayo umabot doon. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Pareho tayong naging biktima ng hindi tamang pagkakataon. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang dating sakit ay bumabalik sa aking alaala. Ngunit sa parehong oras, may pag-asa rin. Tila may puwang para sa pagbabago, para sa muling pagkakaayos. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng mas malalim, biglang nagkaroon ng aberya sa screen. Ang mga imahe ay nag-freeze, ang mga boses ay naging malabo. Nag-aalala kong tinanaw ang aking screen, nagtataka kung ano ang nangyayari. Clara? Tawag ko, sinubukang makuha ang kanyang atensyon. Ngunit wala, tila nawawala siya sa koneksyon. Hindi ko alam kung ano ang nagaganap, ngunit nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Bago pa man ako makagawa ng aksyon, isang mensahe ang lumitaw sa screen. Reconnect challenge will resume shortly. Please stand by. Sa pagkakaupo ko, iniisip ko kung ano ang susunod na mangyayari. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng maraming tanong sa aking isipan. Ano kaya ang mangyayari sa aming dalawa? May pag-asa pa kayang maayos ang lahat? Sa gitna ng pag-aalala at pag-asa, nararamdaman kong may bagong kabanata pa ang naghihintay sa amin ni Clara. Ngunit ang tanong, paano namin sisimulan ang pagbuo nito? Sa kabila ng lahat ng nangyari, narito ako, nakaupo sa tabi ni Carla, sa isang maliit na kafe na malapit sa aming dating paaralan. Isang linggo na mula noong nagkita kami muli dahil sa isang online challenge na hindi ko akalain na magiging daan upang mabuksan ang bagong kabanata ng aming kwento. Ang dati naming madalas na tawanan ay unti-unting bumabalik at sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko na parang bumabalik ang mga panahon ng aming kabataan, ang mga araw na puno ng pag-asa at pangarap. Alam mo, hindi ko inakala na aabot tayo sa ganitong sitwasyon, sabi ni Carla habang iniikot ang straw sa kanyang iced coffee. Parang noong una, isang laro lang ang lahat, pero ngayon parang ito na ang realidad. Tumango ako, nag-iisip kung paano namin nagawang ibalik ang tiwala sa isa't isa. Oo, minsan ang mga bagay na hindi mo inaasahan ang siyang nagdadala sa iyo sa tamang direksyon. Napangiti siya, ang nangiting iyon na palaging may kasamang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko maikakaila, ang damdamin ko para sa kanya ay hindi pa rin nagbabago. Ngunit sa kabila ng muling pagkikita, may mga tanong pa rin akong hindi masagot. Bakit kami nagkahiwalay noon? Ano ang tunay na dahilan ng aming paglalayo? Ngunit ngayon, ang mga tanong na iyon ay tila nawawala sa hangin tuwing magkasama kami. Ang bawat sandali ay tila isang bagong simula, isang pagkakataon upang makapag-usap, makapagbahagi ng mga damdamin, at muling makilala ang isa't isa. Ang cafe na ito, na puno ng mga tao na abala sa kani-kanilang buhay, ay naging saksi sa aming munting pag-uusap at pagtuklas. Naalala mo ba noong huli tayong nandito? Tanong ko, sinubukang basagin ang sandaling tahimik na bumabalot sa amin. Tumawa siya, isang tunog na parang musika sa aking pandinig. Oo,
Ikaw ang nag-order ng cake na sobrang tamis. Sabi mo, para sa matamis na alaala natin. Ngumiti ako. At ikaw ang nag-suggest na magdala tayo ng cake sa mga kaibigan natin. Sabi mo, para hindi lang sa atin ang matamis na alaala. Napagtanto ko na kahit sa simpleng pag-uusap, bumabalik ang mga alaala. Mga alaala na minsan ay nagbigay sa amin ng labis na ligaya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, nararamdaman ko ang mga pagbabago sa pagitan namin. Hindi na kami ang mga batang puno ng pangarap. Kami ay mga taong nagdaan sa pagsubok at pagkabigo. Carla, sa tingin mo ba, may pagkakataon pa ulit para sa atin? Tanong ko, binalot ng kaba ang aking puso. Nais kong malaman ang nararamdaman niya kung pareho ba kami ng iniisip. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay tila puno ng mga tanong. Hindi ko alam, pero nararamdaman kong hindi pa tayo tapos. Ang sagot niya ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, nagising ang isang bahagi ng aking isip na tila may nais sabihin, may nais ipahayag. Sa kabila ng saya ng muling pagkikita, may bumabalot pa ring pag-aalinlangan. Sa gitna ng aming pag-uusap, may biglang nag-notify sa aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. May dapat kang malaman tungkol kay Carla. Hindi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Naguluhan ako. Hindi alam kung paano haharapin ang natanggap. Sino ang nagpadala ng mensahe? Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin ako kay Carla. Sinubukang itago ang pagkabigla sa aking mukha. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ano nga ba ang totoo sa pagitan namin. Okay ka lang? Tanong ni Carla. Tila napansin ang biglaang pagbabago sa aking ekspresyon. Tumango ako, sinubukang ibalik ang aking nangiti. Oh, may nag-message lang, walang halaga. Ngunit sa loob ko, alam ko na hindi ko ito dapat ipagwalang bahala. Ang mensahe ay tila isang babala, isang paalala na kahit sa gitna ng ligaya, may mga bagay na dapat harapin. Siguro kailangan na rin nating malaman kung ano talaga ang nangyari noon. Sabi ko, sinubukang basagin ang tensyon na unti-unting bumabalot sa amin. Nag-isip si Carla at tumingin siya sa akin na tila may gustong sabihin. Baka tama ka, maraming bagay na hindi pa natin napag-uusapan. At doon sa simpleng kafe na iyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng aming kwento. Isang yugto na puno ng mga tanong, ngunit handa akong hanapin ang mga sagot. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nararamdaman ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang mensaheng natanggap ko ay tila isang anino na nagbabanta sa aming muling pagkikita. Ano nga ba ang totoo? Hindi ko akalaing darating din ang araw na ito. Nang tumunog ang notification ng aking telepono, agad kong binuksan ang app na naging sanhi ng hindi inaasahang reunion namin ni Lara. Isang online challenge ang nagdala sa amin sa parehong lugar at oras. At kahit pa sa kabila ng lahat ng nangyari, tila bahagi pa rin kami ng isa't isa. Sa totoo lang, hindi ko na talaga inisip na magkikita pa kami. Matapos ang masalimuot na hiwalayan, ang mga alaala ng aming nakaraan ay tila mga anino na lamang ng isang bahagi ng buhay ko. Ngunit nang makita ko siya muli sa isang video na viral ngayon sa social media, hindi ko maikakaila ang pag-aalab ng damdamin na dati matagal kong inilihim. Ang challenge na ito ay tungkol sa muling pagkikita ng mga taong matagal nang hindi nagkikita. At ang bawat tagpo ay may kalakip na kwento. Hindi ko alam kung sinadya ni Lara na mag-apply sa challenge na ito o kung ito'y isang bagay na aksidente lamang. Ngunit sa bawat tingin ko sa kanya, sa bawat salita niyang binibitawan, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming kabataan. Nang makapasok kami sa venue ng challenge, isang lumang coffee shop na madalas naming pinupuntahan noon, hindi ko mapigilang mapalunok habang iniinom ang kape. Si Lara sa kanyang pag-upo sa harap ko ay tila isang estranghero at kasabay nito. Parang isang kakilala na matagal nang hindi nakita. Nagulat ako na nandito ka.
Bungad niya habang hinahawakan ang tasa ng kape na tila ba ito'y isang bagay na makakapagbigay lakas sa kanya. Nagulat din ako, sagot ko, pilit na ngumingiti. Pero sa loob-loob ko, marami akong gusto itanong. Bakit siya sumali? Ano ang iniisip niya? Alam mo ba kung bakit ako sumali sa challenge na ito? Tanong ni Lara habang naglalaro ang kanyang mga mata sa paligid ng coffee shop. Sa totoo lang, hindi ko rin alam, pero parang may bahagi sa akin na gusto lang makita kung ano na ang nangyari sa atin. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay tila ba puno ng kwento, ng mga tanong na hindi pa niya nabibigkas. Minsan na rin akong nagtanong sa sarili ko kung ano ang nangyari sa amin, kung paano kami umabot sa puntong ito, sa kabila ng lahat ng pangako at plano. Siguro kailangan nating mag-usap, sabi ko, para sa closure o kung ano man. Tumango siya, bagamat hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya. Oo, siguro nga. Sa mga sumunod na oras, nag-usap kami tungkol sa mga bagay na matagal nang hindi namin nababanggit. Ang mga sakit, ang mga alaala, ang mga plano na hindi natupad. At habang tumatakbo ang oras, nararamdaman kong parang may bumabalik sa amin. Isang koneksyon na hindi pa rin tuluyang naputol. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, may naramdaman akong kakaiba. Parang may malamlam na tunog na nagmumula sa aking telepono. Isang notification muli mula sa Abby. Binuksan ko ito at laking gulat ko nang makita ang mensahe. Congratulations! You have completed the challenge. Please check the unexpected reward. Tumingin si Lara sa akin, nagtataka sa aking reaksyon. Ano yon? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang reward na ito ay hindi ko inaasahan at sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sa likod ng mensahe, may isang link na nagbigay sa akin ng kaba sa dibdib. Siguro kailangan nating tingnan ito, sabi ko habang pinipindot ang link. Sa aking pagkagulat, isang video ang nagplay, isang montage ng aming mga alaala mula sa una naming pagkikita hanggang sa mga masasayang araw na magkasama kami. Ngunit ang huling bahagi ng video ang nagbigay sa akin ng kaba. Isang mensahe mula sa organizer ng challenge. Sa bawat pagtatapos may bagong simula. Hindi ko alam kung ano ang magiging simula para sa amin ni Lara. Ngunit sa loob ng coffee shop na iyon, sa kabila ng pagtatapos ng challenge, naramdaman kong may bagong kabanata na nagbubukas para sa aming dalawa. At sa kabila ng lahat ng hindi inaasahan, masaya akong nandito siya, sa harap ko, handang makinig at makipag-usap muli. Ngunit sa dulo ng video, may isang eksena na nagbigay ng twist sa lahat. Isang email notification na nagsasabing, "Congratulations, you are selected for the next challenge. Start over with a stranger." Napatingin si Lara sa akin, naguguluhan. Ano yon? Tanong niya muli. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ngunit sa kabila ng pag-aalangan, alam kong isa itong pagkakataon para simulan ng isang bagong simula. Kahit pa ito'y may kaakibat na panganib. Ang pagsisimula ng isang bagong kwento kasama ang isang estranghero o baka sa isang dating kakilala na muling magiging estranghero sa kanyang sariling paraan. Nasa isang maliit na coffee shop ako sa kanto ng aming universidad, hinihintay ang pagdating ni Mia. Matagal na rin simula nang huli kaming nagkita at hindi ko maiwasang mag-isip kung ano na ang anyo niya ngayon. Minsan ay nagkakasalubong kami sa social media. Nagla-like sa mga post ng isa't isa, subalit hanggang doon na lang iyon. Ngayon, dahil sa isang viral online challenge na hindi ko rin alam kung bakit ko sinubukang gawin, narito kami at muling magkikita. Pinili kong umupo malapit sa bintana para naman makita ko agad siya pagdating niya. Ang daming alaalang bumabalik sa akin habang nag-aabang. Noong mga panahong estudyante pa kami, madalas kaming magtagpo sa lugar na ito. Dito rin nagsimula ang kwento namin. Mga simpleng tawanan at masayang kwentuhan na nauwi sa isang relasyon
na hindi ko akalaing magbabago sa akin ng husto. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang makita ko siyang papalapit. Mula sa bintana, kitang-kita ko ang kanyang ngiti na tila ba hindi nagbago. Nagmamadali akong tumayo at sinalubong siya sa pintuan. "Jeremy," masiglang bati niya. "Mia," sagot ko, hindi maitago ang saya sa aking boses. Nagkamayan kami pero pareho rin kaming natawa at niyakap na lang ang isa't isa. Nakakatawa pero tila ba walang nagbago sa kanya. Sa kabila ng mga taon, naroon pa rin ang init ng kanyang presensya. Umupo kami sa parehong mesa na madalas naming inuupuan noon. Maraming nagbago sa coffee shop, ngunit ang mesa namin ay naroon pa rin, tila ba hinihintay ang pagbabalik namin. "Hindi ko akalain na gagawin mo rin yung challenge," sabi niya habang umiinom ng kanyang paboritong mocha latte. "Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa isip ko," sagot ko habang humahagikik. "Pero heto tayo, nagkita ulit dahil sa isang simpleng laro." Napuno ng tawanan ang unang bahagi ng aming pag-uusap. Para kaming dalawang matandang magkaibigan na ngayon lang ulit nagkita. Ikinuwento niya ang kanyang mga naging karanasan sa trabaho, mga lugar na kanyang napuntahan at mga bagong kaibigan. Ako naman ay nagbahagi rin ng aking mga karanasan, mga proyekto sa opisina at mga bagay na aking pinagkakaabalahan. Pagkaraan ng ilang oras ng masayang kwentuhan, nagkaroon ng katahimikan. Pareho kaming tila nag-iisip. Nag-aalangan kung paano sisimulan ang susunod na bahagi ng aming pag-uusap, ang hindi pa namin napag-uusapan simula nang maghiwalay kami. "Jeremy," panimula niya, "naisip mo ba kung bakit tayo naghiwalay noon?" Napabuntong hininga ako. Matagal ko nang iniwasang pag-usapan ito, pero alam kong darating din ang araw na kakailanganin naming harapin ito. "Minsan naiisip ko, pero mas pinili kong mag-move on na lang," sabi ko. "Pero siguro, mas maganda na ngang pag-usapan natin ito ngayon." Tumango siya, tila ba nag-iisip ng tamang sasabihin. "Alam mo, hindi naging madali para sa akin ang mga nangyari. Pero sa kabila ng lahat, hindi kita kailanman sinisisi. Ganon din ako, Mia. Minsan kailangan talagang dumaan sa mga ganoong bagay para mas makilala natin ang sarili natin." Napangiti siya. "Tama ka, at sa totoo lang, masaya ako na nagkita ulit tayo." Ngunit bago pa kami makabalik sa masayang kwentuhan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat ako nang makita ang pagbabago sa kanyang mukha matapos niyang sagutin ang tawag. Biglang nag-iba ang kanyang timpla, tila ba may bagay na pumipigil sa kanya. "Sorry, kailangan ko itong sagutin." Paumanhin niya habang tumatayo at lumalayo ng kaunti para makipag-usap sa telepono. Habang nakatingin sa kanya mula sa malayo, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang pinag-uusapan nila. Hindi ko marinig ang kanilang usapan pero ramdam ko ang tensyon sa kanyang mga kilos. Pagbalik niya sa mesa, may halong kaba at pagkaalala sa kanyang mga mata. "Jeremy, kailangan ko nang umalis," sabi niya halatang nagmamadali. "May problema ba?" Tanong ko, nag-aalala. "Medyo, pero ayos lang ako," sagot niya, pilit na ngumingiti. "Maraming salamat sa magandang araw na ito. Sana maulit pa." Naiwan akong nag-iisip habang papalayo siya. Sa kabila ng magandang araw na aming pinagsaluhan, naroon pa rin ang misteryo ng kanyang biglaang pag-alis. Ano nga kayang meron sa tawag na iyon? At bakit tila ba may tinatago pa rin siya sa akin? Nag-iisa na naman ako sa mesa, nagtataka kung ano pa ang mga hindi ko alam. Hindi ko maiwasang mag-isip na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit muling nagtagpo ang aming mga landas, isang dahilan na maaaring magdala sa amin sa panibagong yugto ng aming kwento. Nagsimula ang araw na ito na tila walang kakaiba. Mula sa bintana ng aking apartment, makikita ang unti-unting pagdampi ng liwanag ng araw sa mga gusali sa paligid. Ngunit sa kabila ng karaniwang tanawing ito, may kakaibang kabog ang aking dibdib.
parang may kutob akong hindi ko maipaliwanag. Isa itong halo ng kaba at pananabik na tila ba may mahalagang mangyayari. Ang mensaheng natanggap ko kagabi mula sa isang lumang kaibigan ang nag-iwan sa akin ng palaisipan. Isang imbitasyon na sumali sa isang online challenge na hindi ko pa naririnig. Isang bagay na tila wala namang kinalaman sa aking sarili. Habang umiinom ako ng kape, hindi mawala sa isip ko ang ilang tanong. Ano nga ba ang meron sa challenge na ito? At bakit tila may nararamdaman akong koneksyon dito? Sa huli, napagdesisyunan kong subukang alamin. Isang mabilisang pag-click sa link na kasama ng mensahe ang nagdala sa akin sa isang platform na tila isang pagsasanib ng social media at isang laro. Mga estranghero nagsasama-sama upang lutasin ang iba't ibang mga palaisipan at hamon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang nagbukas sa akin ng mga alaala, si Mia. Mia, ang aking dating kasintahan, ang babaeng minsang naging sentro ng aking mundo. Ang aming mga alaala ay puno ng mga tawanan at iyakan, ng mga simpleng sandali na naging espesyal dahil magkasama kami. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang aming landas ay nagkahiwalay. Mga pangarap na hindi nagtugma, mga pangakong hindi natupad. Ngunit kahit paman, hindi ko kailanman nakalimutan si Mia. Habang sinusubukan kong intindihin ang mechanics ng laro, isang bagong mensahe ang dumating. Isang mensahe mula kay Mia. "Hey, ikaw ba ito? Hindi ko inaasahang makikita kita dito," sabi niya. Hindi ko alam kung paano magre-react. Muli, naramdaman ko ang kabog sa dibdib ko. Mas malakas, mas malinaw. Isang simpleng mensahe na tila bumuhay sa lahat ng emosyon na matagal ko nang itinago. "Oo, ako nga ito. Hindi ko rin inaasahan," sagot ko. Alam kong simpleng tugon ito, ngunit sa loob ko may mga damdaming hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sa puntong iyon, parang bumalik ang lahat. Ang mga masasayang alaala, ang sakit ng paghihiwalay, at ang mga paano kong na matagal nang bumabagabag sa akin. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapigilang makipag-usap kay Mia sa platform na iyon. Minsan, nagkakasabay kaming maglogin at naglalaro kami ng sabay. Minsan naman, nagiiwan kami ng mga mensahe para sa isa't isa na parang bumalik kami sa mga panahong magkaibigan pa lamang kami. Sa bawat mensahe, sa bawat tawanan, naramdaman kong unti-unti kaming bumabalik sa kung ano kami noon. Parang walang nagbago, pero sa parehong oras, alam kong marami na rin ang nag-iba. Isang gabi, habang abala kami sa paglutas ng isang hamon, biglang nag-message si Mia. "May gusto akong sabihin sa'yo," sabi niya. Kinabahan ako. Sa ganitong uri ng mga sitwasyon, hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. "Ano yon?" Tanong ko, pilit na pinapanatili ang normal na tono. "Naalala mo ba yung dating plano natin na mag-travel sa mga lugar na hindi natin napuntahan?" Tanong niya. "Oo, naalala ko. Isa iyon sa mga pangarap namin dati, ang makapaglakbay na magkasama at makita ang mundo." "Oo, naalala ko," sagot ko. Hindi sigurado kung saan patungo ang usapan. "Well, may nakita akong promo para sa isang trip. At naisip ko, baka gusto mong sumama?" Sa kabila ng screen, halos maramdaman ko ang kaba sa boses niya. Parang isang alok na puno ng pag-asa, ngunit may kasamang takot na baka hindi ko tanggapin. Walang pag-aalinlangan sa sagot ko. "Oo, gusto ko." Ang mga salitang iyon ay puno ng pangako at pananabik. Isang bagong simula, isang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan, hindi ko alam. Ngunit alam kong gusto kong malaman. Sa mga sumunod na araw, sabik kong inasikaso ang lahat ng kailangan para sa aming biyahe. Ngunit sa araw bago ang aming pag-alis, natanggap ko ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello?" Sagot ko, hindi alam kung ano ang aasahan. "Hi, ikaw ba si?" Sagot ng boses sa kabilang linya, tila nag-aalangan.
Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, narinig ko ang isang ingay sa likuran. Isang tila pamilyar na boses na tumatawag sa akin. Nagulat ako. Mia? Tanong ko. Ngunit ang sumagot sa akin ay isang katahimikan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng pagdududa. Ano itong nangyayari? Sino ang nasa kabilang linya? Sa kabila ng lahat ng pag-asang dala ng aming muling pagkikita, isang bagong tanong ang bumalot sa akin. Ano ang tunay na nangyayari? Sa puntong iyon, alam kong may kailangan akong alamin. Ngunit handa ba akong harapin ang katotohanan? Hindi ko maiwasang mapangiti habang tinitingnan ang screen ng laptop ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang aming landas ni Carla dahil sa isang online challenge na kumakalat sa social media. Sino ang mag-aakala na ang simpleng hamon na ito ay magiging daan upang muling mag-cruise ang aming mga landas? Noong una kong nakita ang video ni Carla, bumalik sa alaala ko ang mga masayang araw na magkasama kami, ang mga tawanan, ang mga pangarap na binuo namin para sa hinaharap na tila naging abo ng magdesisyon kaming maghiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at lungkot na dulot ng nakaraan, may bahagi ng puso ko na nagsasabing may pag-asa pa. Ang challenge na ito ay tungkol sa pag-reconnect sa mga taong mahalaga sa iyo, ngunit nawalay dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ang bawat kalahok ay dapat gumawa ng video na nagpapakita ng mga alaala kasama ang taong nais nilang makausap muli at sinasabing kung ito ay kapalaran, muli kitang makikita. Sa video ni Carla, nakita ko ang mga lumang litrato namin, mga sandaling hindi ko naisip na babalikan ko pa. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-asa, ngunit may bahid ng takot. Takot na marahil ay hindi ko na siya muling makikita. Takot na baka hindi na ako magbigay ng sagot. Ngunit hindi ko magawang hindi tumugon. Gumawa rin ako ng sarili kong video. Ipinakita ko ang mga larawan namin ni Carla na palaging nasa tabi ng aking kama. Mga alaala ng mga lakad sa parke, mga concert na pinuntahan namin, at ang simpleng mga hapunan na puno ng tawanan. Sa dulo ng video, sinabi ko ang mga salitang kung ito ay kapalaran, muli kitang makikita. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita kami muli sa isang virtual na meeting, isang bahagi ng challenge kung saan ang mga kalahok ay maaaring mag-usap ng harapan. Ang puso ko ay kumakabog habang hinihintay ang kanyang paglogin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung paano magsisimula. Nang mag-online siya, nakita ko ang kanyang ngiti, ang nangiting hindi nagbago kahit na ilang taon na ang lumipas. Hi, ang sabi niya, tila ba nag-aalangan? Hi, sagot ko, sinusubukan pigilan ng kaba sa aking dibdib. Nag-usap kami ng halos 1 oras, muling binuhay ang mga lumang alaala at ibinahagi ang mga bagong pangarap. Sa bawat minuto ng pag-uusap, nararamdaman ko na ang lamat ng nakaraan ay unti-unting naghilom. Parang hindi kami nagkahiwalay, parang ang lahat ay bumalik sa dati. Ngunit sa gitna ng mga tawanan at kwentuhan, may isang tanong na bumagabag sa akin. Carla, tanong ko, bakit mo ginawa ang challenge na ito? Saglit siyang natigilan, tila nag-iisip kung sasagutin ba ang tanong ko. Gusto kong malaman kung may pag-asa pa para sa atin. Kung ang kapalaran ay nagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Totoo, may bahagi ng puso ko na umaasang magkakaroon kami ng pangalawang pagkakataon. Ngunit may takot din, takot na baka hindi ito magtagumpay. Nagpatuloy ang aming pag-uusap at sa dulo nito nagpasya kaming magkita ng personal. Isang masayang hakbang na tila muling bumubuhay sa aming mga pangarap. Ngunit habang nag-aayos ako para sa aming pagkikita, may natanggap akong mensahe mula sa kanya. May kailangan kang malaman, ang sabi sa mensahe. Isang pangungusap na punong-puno ng misteryo at kaba.
Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang aking isip ay puno ng tanong at agam-agam. Ano ang kailangan kong malaman? Mayroon bang lihim na itinatago si Carla? Ang aming muling pagkikita ba ay isang maling akala? Habang papunta ako sa lugar kung saan kami magkikita, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Parang may bahagi sa akin na nag-aalangan, ngunit may bahagi ring nagsasabing kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon. At sa huli, sa gitna ng mga tao, nakita ko siya, nakatayo sa isang sulok, tila ba naghihintay sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon. Hindi ko maipaliwanag kung ito ay saya, kaba o lungkot. Lumapit ako sa kanya at bago pa man ako makapagsalita, sinabi niya, "May bagay akong kailangan sabihin sa'yo." Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na hindi ko mawari. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam kong ang susunod na mga salita niya ay maaaring magbago sa lahat ng aming pinag-usapan, sa lahat ng aming pangarap. At doon ko naramdaman ang tunay na twist ng aming kwento. Sa kabila ng mga alikabok ng nakaraan, hindi ko lubos na akalaing babalik ang mga alaala sa isang simpleng online challenge. Ang Reconnect Challenge na ito, na sinimulan ko lang naman dahil sa kakulangan ng magawa sa bahay, ang siya palang magiging dahilan ng muli naming pagtagpo ni Carla. Ang simple lang ng mekanismo. Makikipag-ugnayan ka sa isang dating malapit sa'yo at kung paano niya tatanggapin ang mensahe, iyon ang magiging simula ng kwento. Matagal na kaming walang ugnayan ni Carla. Matapos ang aming hindi magandang paghihiwalay, 3 taon na ang nakalilipas. Isang gabi ng pag-iiyak, isang buwan ng kalungkutan, at taon ng paglimot. Sa kabila ng lahat, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon namin ngayon. Nakaupo sa isang maliit na kafe sa tabi ng Makati, pinag-uusapan ang mga bagay na dati hindi na namin nais balikan. Alam mo, hindi ko akalaing sasagot ka sa challenge, sabi ko habang umiikot ang kutsarita sa aking malamig na kape. Akala ko nga hindi mo na ako maaalala. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng mga alaala at pangarap na hindi natupad. Paano ko malilimutan? Ikaw ang una kong minahal. Iyon ang unang pagkakataon na muli kong narinig mula sa kanya ang salitang minahal. Nagmistulang musika sa aking pandinig ang kanyang bawat salita, ngunit alam kong hindi ito lahat. Sa likod ng nangiti na iyon, may mga sugat pa rin kaming hindi pa tuluyang naghihilom. Kamusta ka na? Ano nang pinagkakaabalahan mo? Tanong ko, sinusubukang magpanggap na normal lang ang lahat. Okay naman, busy sa trabaho. Ikaw, balita ko, sa ibang bansa ka na nagtatrabaho. Sagot niya habang tinutok ang tingin sa kanyang tasa ng tsaa. Oo, sa Singapore. Pero bumalik ako ng ilang linggo para sa isang proyekto. Sagot ko, sinisikap na hindi ibunyag ang mas malalim na dahilan ng aking pagbabalik. Tumingin siya sa akin ng diretso, tila inaabot ang kaluluwa ko. Kaya pala nagkaroon ka ng oras para sa challenge. Isang simpleng pagtango lang ang naibigay ko. Minsan, ang mga bagay na hindi sinasabi ang siya pang pinakamalalim. Alam kong may mga bagay kaming hindi pa napag-uusapan, mga pagkukulang at pagkakamali na hindi pa napapatawad. Habang patuloy kaming nag-uusap, unti-unti kong naramdaman ang pagbalik ng koneksyon na dati inawala. Napagtanto ko kung gaano siya naging mahalaga sa akin at kung paano ko siya hinanap sa bawat taong nakilala ko. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang bigat ng mga tanong na hindi ko pa kayang itanong. May gusto ka bang itanong? Sabi niya, tila nababasa ang takbo ng isip ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Sa totoo lang, may isang tanong na matagal ko nang gustong itanong. Bakit mo ako iniwan noon? Ngunit bago ko pa man mabigkas ang mga salitang iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad niyang kinuha ito at tumingin sa screen. Ang saya sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabahala.
Sorry, kailangan kong sagutin ito, sabi niya at tumayo mula sa mesa. Habang siya ay nasa labas at kausap ang kusino man sa telepono, nagkaroon ako ng pagkakataong magmuni-muni. Ano ba talaga ang hinahanap ko? Pagpapatawad ba? O simpleng kasagutan sa mga tanong na matagal ko nang iniwasan? Pagbalik niya, may kakaiba sa kanyang mukha. May kaba at lungkot. Kailangan ko nang umalis. Sabi niya, hindi man lang ako matingnan sa mata. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko, naguguluhan sa kanyang biglaang pagbabago. May emergency lang sa bahay, sagot niya nang hindi nagbibigay ng detalye. Naiwan akong nag-iisa sa mesa, nag-iisip ng mga posibleng dahilan ng kanyang biglaang pag-alis. Subalit habang tinititigan ko ang kanyang iniiwang tasa ng tsaa, isang papel na tila sinadyang ipinatong, sa ilalim nito ang umagaw ng aking pansin. Dahan-dahan kong kinuha ang papel. May nakasulat na mensahe. Pasensya na, may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero tandaan mong hindi kita nakalimutan. Kung handa ka pa ring makinig, may bagay akong sasabihin sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tila isang misteryosong mensahe na nagiiwan ng maraming tanong. Sa kabila ng kanyang biglaang pag-alis, malinaw na hindi pa tapos ang aming kwento. Ngunit kaya ko bang tanggapin ang anumang sasabihin niya at handa ba akong muling masaktan? Naiwang nag-iisip. Napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga twist. At marahil ito na ang simula ng panibagong kabanata sa aming hindi pa tapos na kwento.